Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang mga kultura at tradisyon sa Pilipinas. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang mga kultura at tradisyon sa Pilipinas. Ang una ay mga pista. Ang mga pista ay kabilang sa mga pinakamalaking selebrasyong ginaganap taon-taon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa bawat sulok ng kapuluan, tampok ang makukulay na parada, tradisyonal na seremonya, sayawan, paligsahan at masaganang handaan. Ang mga kapistahan ay isa rin sa mga pinakaaabangang kaganapan na patuloy na dinarayo ng mga turista bawat taon. Ikalawa naman ay senakulo. Ang senakulo ay isang tradisyonal na dula na nagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ni Hesukristo. Partikular ang mga hirap na kanyang pinagdaanan bago at pagkatapos siyang ipako sa krus. Ang pagtatanghal na ito ay batay sa mga kwento mula sa Biblia at ilang apokripal na teksto. Karaniwang isinasagawa ito sa mga kalsada o bakuran ng simbahan. Nagkakatipon-tipon ng mga magkakaibigan, magkakamag-anak at magkakabayan upang manood at magbigay suporta sa mga gumaganap sa dula. Ang ikatlo naman ay simbang gabi. Ang simbang gabi ay isa sa pinakamatagal at pinakapopular na tradisyon ng mga Pilipino tuwing Pasko. Kilala rin ito bilang Misa de Gallo na nangangahulugang Mass of the Rooster o Misa ng Tandang. Ang kaugalian na ito ay may malaking kahalagahan para sa mga Pilipino dahil ito ay sumasagisag sa pagdating ni Hesukristo. Ang simbang gabi ay binubuo ng 9 na araw ng nobena para kay Birheng Maria na nagsisimula tuwing Disyembre 16 at nagtatagal hanggang Disyembre 24. Bayanihan. Ang bayanihan ay ang kolektibong pagtutulungan ng mga magkakapitbahay o magkakabarangay sa pagbuhat at kadalasang paglilipat ng bahay ng isang kasamahan na noon ay isang kubo na gawa sa nipa at iba pang magagaan na materyales patungo sa bagong lokasyon. Ang tradisyong ito ay sumasalamin sa pagkakaisa, mapayapang pagsasama-sama at sistemang pagtutulungan sa loob ng isang pamayanan. Ang panlima naman ay tinatawag na Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo ay isang pagdiriwang ng mga bulaklak na isinasagawa ng mga Pilipino sa buong buwan ng Mayo bilang pagpaparangal kay Birheng Maria. Araw-araw sa buong buwan ng Mayo, naghahandog ng bulaklak kay Maria bilang simbolo ng kanyang kahanga-hangang kalinisan at kabutihan. Ang 6 naman ay tinatawag na tinikling. Ang tinikling ay isa sa pinakatanyag na katutubong sayaw ng Pilipinas. Nagmula ito sa Leyte, ang maselang pag-iwas ng mga babae at lalaking mananayaw sa magkasalubong na kawayan ay nagmula sa masiglang ngunit banayad na pag-iwas ng ibong tikling sa mga patibong na inilalagay ng mga magsasaka sa kanilang mga palayan. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Kultura at tradisyon sa Pilipinas. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.